So, importanteng mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga balita at sa mga breaking news, okay? Para ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong live na kagaya nito, okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Ayan, mag-subscribe na po tayong lahat, sabay-sabay sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin ang ating topic. Okay? So, kanina, doon sa ating pinuntahang EDSA Friday, marami po tayong natutunan doon. Okay? Marami po tayong natutunan doon sa mga discussion, especially noong time kung nakita nyo si Attorney Trixie present doon, no? Pero hindi ko na na-cover si Attorney Trixie. Marami pong sinabi si Attorney Trixie doon, no? At marami po tayong natutunan sa mga kanyang mga updates at mga sinasabi. Ngayon, may kinaugnayan po ito sa sa nakita nating balita na in-interview itong si Senator Bato de la Rosa. Tinanong lang naman itong si Senator Bato de la Rosa na kung sakasakaling aabot kung magtagumpay itong si Franz Castro. Ito yung ito yung kasi si Castro po, itong si Franz Castro, itong idol nyo na convicted. Itong Makabayan Black, sila yung nagko-complain sa impeachment, 'di ba? Second impeachment complaint. Nagpakalap sila ngayon ng pirma sa House of Representatives para po mapabilis itong mapabilis na mapunta ito sa Senado itong impeachment complaint, di ba? Kasi kung aabot ng 1/3 yung pumirma na mga kongresista, wala nang gagawin yan dyan, kundi i-turn over na yan, pupunta na yan sa Senado. Issue kasi ngayon itong impeachment complaint ni VP Sara. So kung pupunta ito sa Senado, tinanong itong si Bato de la Rosa, may magaganap na hearing, di ba? Gaganapin ng hearing, ganito, ganyan, what's the reason behind bakit itong mga akusasyon, nila na ito raw si VP Sara ay lumabag sa mga ilan, no, na mga sa batas natin, like for example yung corruption raw ni VP Sara, kung ano-anong mga binibintang nila, di ba? O yung sa confidential funds, meron pa ng bribery, kung mga ano-anong mga, di ba? Na it's too good to be true. Ngayon, tinanong si Bato de la Rosa, ano yung kasi labanan ito, sabi pa nga ni Bato de la Rosa, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Labanan ito ng kampihan. Kung sino yung kakampi ni VP Sara, edi syempre boboto kay VP Sara. Kung sino yung hindi kakampi ni VP Sara, yun yung magsabi na gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Di ba? So wag na tayong, yan yung sabi ni Bato, wag na tayong magbulahan. So kung tatanungin mo ako, sabi ni Bato de la Rosa, kung tatanungin nyo ako kung sino, kung ano ang boto ko ni VP Sara, i-impeach ba o hindi? Di syempre, maniniwala ba ang taong bayan kapag sasabihin ko na I will investigate furthermore para masabi natin i-impeach natin si VP Sara? Di ba? Syempre, nagpakatotoo po si Senator Bato de la Rosa. Siyempre si Bato de la Rosa, kaalyado yan ni former President Duterte. Hindi siyempre, ang vote ni Bato de la Rosa is not to impeach VP Sara. Obvious na obvious yan. Di ba? Kaya nga nakukurnihan si Bato de la Rosa kapag tatanungin na siya ng media na ano yung magiging desisyon mo, ano yung magiging vote mo kay VP Sara? Impeachment or hindi i-impeach? Siyempre naman. Kaya nga sinasabi ni Bato de la Rosa, itong pag-impeach ni VP Sara, it is a numbers game. What do I mean by numbers game? Di syempre,
Kung sino yung mas marami, yun ang mananaig. Yun ang sundin natin. Kung marami po sa Senado ang sumang-ayon na i-impeach itong si VP Sara, edi syempre mai-impeach itong si VP Sara. Okay? Kung marami po ang ayaw na i-impeach itong si Vice President Inday Sara Duterte, so hindi po mai-impeach si VP Sara. Di ba? So, ang mga kaalyado ni VP Sara will vote na hindi po i-impeach si VP Sara. So, yan ang ibig sabihin ni Senator Bato de la Rosa na it is a political process. Yung term po na ginamit ni Senator Bato de la Rosa is political process. Iayaw po aaminin ng mga kalaban. And for sure, hindi po aamin si Bongbong Bangag, si Tambaluslos Romualdez at itong mga Makabayan Black at mga kongresista, siguro na yan na hindi sila aamin na this is a political process. Obvious na obvious naman yan eh. Political process yan. What do I mean by political process? Siyempre, yan. Nakasubaybay yan sa mga politicians. Sino yung mga nasa kongreso na kaalyado ni Bongbong Marcos? Siyempre mag-vote yun na i-impeach si VP Sara. Sino yung mga kaalyado ni Tatay Digong, yung may paninindigan, yung mga naniniwala kay VP Sara na si VP Sara po ay nagtatrabaho lang ng matino? Yun yung mga government officials, mga senador, mga kongresista na they are voting sa katotohanan. It's a numbers game. Hindi na yan na sina Castro, yung mga tuwadkom, it's very obvious na itong mga taong ito, they will vote VP Sara to be impeached. Obvious na yan. Kung pagbabasihan mo yung kanilang hearing sa tuwadkom, makikita mo doon sa mga mata ng mga tuwadkom itong mga kongresista na ito, na para silang mga kabayo. Tingnan nyo yung mga kabayo, di ba? May mga takip dito sa gilid ng kanilang mga mata. Mga kabayo na yan lahat eh. Ayaw nilang tingnan ang katotohanan. Yun ang ibig kong sabihin. Sila, patungol, focus lang sila sa kanilang script para silang mga kabayo. Ang script po nila, ilaglag si VP Sara, siraan si VP Sara, i-eliminate si VP Sara. Yun po, script nila yun kasi utos yan ng kanilang tambaluslos. So this is a political process. Hindi po tayo pwedeng magbulahan rito. Ito po, yung mga boboto po ni VP Sara na i-impeach siya, wala yan. Wala yang mga prinsipyo. Gusto nilang i-impeach si VP Sara. Kasi po, ang number one reason yan, bakit gusto nilang i-impeach ito si VP Sara and bakit mag-vote sila na i-impeach si VP Sara, itong mga government officials na ito, kasi po, si VP Sara po ay sagabal, okay? Harang ng kanilang political career. Alam nila kung ano yung kakayanan ng mga Duterte. Alam nila kung ano ang magiging mangyayari kapag tatakbong presidente itong si VP Sara. At alam nila kung ano ang magiging mangyayari kapag si VP Sara, kasi alam nila na itong mga oligar na itong mga may koneksyon sa mga droga, may koneksyon sa mga smuggling, wash out ito lahat. Meaning to say, matatanggal ito lahat basta Duterte nang hahawak. Tingnan nyo ang Pilipinas ngayon kung gaano tayo ka bagsak
Ha? Every time na sasakay ako ng taxi dito sa Maynila, nagtanong-tanong ako. Sabi nila, sir, mas mabuti pa yung panahon ni Tatay Digong. Maganda yung takbo ng buhay natin. Ngayon, natatakot na raw sila. Yung mga taxi dito, ayaw. Basta sir, kung merong kaming pasahero na puro mga lalaki, ayaw na namin magpasakay ng puro lalaki kasi naranasan na raw nila na talagang hinuhut-hutan sila. Nahuhold up yung iba. Takot na sila. Tapos sasabihin pa ng mga taxi driver na nasasakyan ko kanina, ang hirap sir, ang mahal ng mga bilihin ngayon compared doon sa kay Tatay Digong. Hindi po ito nagsisinungaling itong mga taxi drivers na ito. By the way guys, I'm wearing the itong binigay sa akin. Mayroong nagbigay sa akin dito. Maraming salamat. Itong The Defenders, yeah. Grupo rin ito ng mga nakasuporta po kay VP Sara. Maraming salamat. So, yan po ang status ngayon ng bansang Pilipinas. Okay? Itong ginagawa nilang ni VP Sara, political process po ito. Hindi na importante hindi na importante sa kanila kung si VP Sara po ay malinis. Kahit alam nilang malinis itong si VP Sara, i-vote pa rin nila na ma-impeach si VP Sara. I-vote pa rin nila. Hindi na yan. Because this is what you call political process. Yan nga ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. Political process. Yung hearing na yan na i-impeach si VP Sara, useless na yan lahat. It will take time but useless na yan lahat. Kahit mapapatunayan during the hearing of impeachment ni VP Sara, kahit mapapatunayan yan na malinis itong si VP Sara, still, they will vote for VP Sara na ma-impeach itong si VP Sara. Kasi nga, political process. Kung sino yung kakampi, yun, ipagtanggol si VP Sara. Pero sino yung kalaban, yun, i-impeach si VP Sara. Ganun ang magiging mangyari. Huwag na tayong magbulahan. Real talk yan. At alam yan ni Bato de la Rosa. Booking na booking sila ni Bato de la Rosa. Ngayon, aside kay Bato de la Rosa, meron pa rin isang kaalyado po ni former President Duterte na alam na itong political agenda, itong mga kalaban ni former President, itong kalaban VP Sara, wala nang ibang predicate. Okay? Wala nang ibang predicate yan kundi eliminate VP Sara. Yung yung impeachment complaint nila, yung first, second, and yung coming na third complaint na yan, lahat yan, ang purpose niyan, to eliminate VP Sara. Anong ibig sabihin to eliminate VP Sara? What do Attorney Panelo, legal counsel dati ni former President Duterte, anong ibig sabihin Panelo na ang mga kalaban, ang layunin po nito is to eliminate VP Sara? Meaning to say, they want to eliminate Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 election. Yun ang kanilang kinatatakutan. Ayaw nila na si VP Sara ay tumakbong presidente ng Pilipinas. That's why, as early as now, they want to eliminate VP Sara. Kasi kapag ma-impeach itong si VP Sara, nalalaman ko ito kahapon nagtanong-tanong talaga ako sa mga attorney at sa mga eksperto, kasi marami pong pumupunta dyan sa EDSA nagtanong-tanong ako. Kapag ma-impeach itong si VP Sara, ang mangyayari po, nakasaad po sa ating konstitusyon, ang isang government official na na-impeach ay mahihirapan na po na tumakbong
any government position. Okay? Naintindihan ng lahat? Kaya gusto nilang ma-impeach ito kasi nakalagay yan sa ating konstitusyon. Bawal na po tumakbong any position si VP Sara. Kahit mayor, bawal. Kahit vice mayor, bawal. O, kahit kagawad, kahit councilor, bawal na si VP Sara. Any position. Okay? Eliminate VP Sara sa 2028 election. Hindi po makasali si VP Sara sa election. Gusto ba natin yan? Iayaw natin yan eh. Ayaw natin yung mangyari na yan. Kaya itong mga impeachment na ito, sinabi ko nga sa aking vlog, desperado na talaga itong mga kalaban nila. Very sure na yan, ha? Very sure na yan na itong si Martin Romualdez tatakbo itong presidente. Kahit bali-baliktad mo kung si Martin Romualdez kakalabanin niya si VP Sara, hindi tayo mananalo si Martin Romualdez. Kahit plus 1 million pa, ha? Oh, let us say 2028 maglaban-laban si VP Sara at si Martin Romualdez. Plus 1 million itong si given ito, 0 si VP Sara, 1 million si Martin Romualdez. Plus 1 million pa si Martin Romualdez. Sa tingin ko, hindi pa rin mananalo si Martin Romualdez eh. Hindi pa rin mananalo si Martin Romualdez. Di ko nga alam, meron pa bang buboto kay Martin Romualdez? Hindi. Kaya nga, di ko lang alam kung ano ang sinabi ni Martin Romualdez o ano yung mga pasalig niya, kung ano yung mga condition ba yun? O, sa mga congressman, kung ano-anong mga deal nila. Di ko alam kung sila po ay tinutulungan nila itong si Martin Romualdez na maging presidente. Ano kaya ang benefit na makukuha nila? Itong mga congressman na ito, kasi congressman naman talaga ang matatamaan dito eh, mag-e-effect ito sa mga kongresista. Kapag mananalo o kapag magtagumpay na may impeach si VP Sara, maging vice president man itong si Martin Romualdez o maging presidente man ng bansang Pilipinas, ang maka-benefit dito, walang iba kundi ang mga tuwadkom. Walang iba kundi yung mga kongresista na kumakampi kay Martin Romualdez. Sila ang maka-benefit dito. Charito Pitan, good morning Donmar. Ayan yung ating moderator. Sina Dan Fernandez, Abante, Paduano, sila yung maka-benefit dito. Kasi sila po yung mga diehard na kumakampi dito kay Martin Romualdez. Di ba? Now, itong vlog na ito, gusto ko na kayong taong bayan, ipaalam ko sa inyo na papayag ba kayo? Papayag ba kayo na ma-impeach itong si VP Sara? Kaya nga sabi ko sa inyo lagi doon sa mga EDSA Friday, nandun ako kanina, nag-express ako sa hinanaing ng gobyerno, kay Bisdak si Bisdak, si KPL, si VMR at ako, doon, no? Sabay-sabay kaming nag-live at doon ipinakita ko doon sa live na yun kung ano yung talagang hindi natin nagugustuhan sa gobyernong ito, no? Na kaharap natin itong mga different vloggers. May sarili kaming opinion pero nagkaisa po tayo na ayaw natin na ma-impeach si VP Sara. Ngayon, itong EDSA Friday na yan o yung mga pagtipon-tipon sa EDSA, isa yun sa mga dahilan na matatakot ang administrasyong ito na magagalit ang taong bayan kapag si VP Sara ay ma-impeach. Di ba? Kaya ayaw natin yung mangyari yun.
So ipakita natin in that way, alam ng gobyernong ito na yung impeachment ni VP Sara will not do good to our country. Sa bagay, si Bongbong Marcos, tama ang kanyang mga sinasabi na kapag i-impeach at i-hearing itong si VP Sara, it will not do good to our country because ang mga problema ng Pilipinas ay hindi po matututukan dahil nakafocus na sila sa impeachment. Yun, mahirap yun. At kawawa tayong lahat. Now, ano bang gusto kong mangyari? Gusto ko ipaalam sa inyo. Ito yung gagawin natin para makatulong tayo sa ligasiya po ng mga Duterte. Ito po yung gagawin natin Kung sino mang yun i-endorse ni Tatay Digong this coming 2025 election, straight vote na tayong lahat. Okay? Kasi po, kung lahat na inendorso ni Tatay Digong mananalo at pupunta yan sa Senado, malaking tsansa po na hindi po mai-impeach si VP Sara. Nakasalalay po ang boto natin. Kaya importante, alamin natin one of these days, every time na magva-vlog tayo, ilagay ko lahat ng mga pangalan na inendorso ni Tatay Digong na gusto po ni Tatay Duterte na ito po yung mananalong senador this coming 2025 election. Okay? Naintindihan po ba natin? Matagal na yan, yung balita na yan. Hugas kamay talaga yan si PBBM. So yun po ang gagawin natin. Okay? Kaya wag na tayong magpaloko kung hindi ito political impeachment. This is a political impeachment. Gusto nilang ma-impeach si VP Sara kasi ang kanilang political career malabo pa sa sikat ng araw. Kung ano ang magiging mangyari, ang takbo. Sa totoo lang ang sarap-sarap po na maranasan natin na meron tayong presidenteng Presidente Sara Duterte. At ang sarap-sarap sa feeling na meron tayong Vice President Tatay Digong, di ba? Kung Vice President si Rodrigo at Presidente si VP Sara, ang sarap ng buhay sa Pilipinas sa totoo lang. Pero iiyak ang mga loyalista, ang mga dilawista dito. Iiyak sila. Kasi karamihan dito sa mga dilawista na ito, galit ito kay Tatay Digong, Sara. Kasi alam naman natin sagabal to sa kanilang mga negosyo, sagabal sa kanilang mga kabalastugan, kasi ayaw nga nitong mga Duterte, dahil ang tingin po ni former President Duterte sa taong bayan, patas tayong lahat. Kung sino ka man dito sa bansang Pilipinas, we only serve one country and we have to respect that. Ang batas ay batas. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Yun po ang mga Duterte. Ang dami ng mga nanonood hindi kayo nag-like dyan. I-like nyo para sabi ni Jane Bramlett, tama, ngayon trillion nawawaldas, walang big projects. Kaya nga yung pinag-usapan namin kanina sa sa anong tawag dito? Sa EDSA Friday. Wala po tayong nakikita na mga infrastructure. Yan nga ang sabi nagkausap kami ni Badong Aratiles kanina. Sabi ni Sir Badong, ngayon, wala. Hindi po kaya ni Bongbong Marcos magtayo ng mga infrastructure projects kasi walang pera. Hindi kagaya nung panahon ni former President Duterte. Former President Duterte is supported by these world leaders.
kung hihingi po ng pera o manghihiraman ng pera si Tatay Digong, binibigay sa mga world leaders. Kaya nga, naipatayo ni former President Duterte yung mga build projects. Suportado tayo ng buong bansa. Kasi, enemies to none, friends to all, enemies to none.